Hallelujah, 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 Hallelujah. Birheng Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ito. Ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isupo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at araw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay na araw pamahinga sapagkat dakila raw ang araw ng pamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ito ng ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit iniulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Ngayon ay pagunita sa mahal na Birhen Maria na ina ng sambayanan o ng simbahang Kristiyano. Ang atin po mga pagbasa, una ay patungkol sa papel na ginagampan ng isang ina. Mula sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng Henesis, Kapitulo 3, verso 9 hanggang 15 at verso 20, napahayag na ang hindi pagsunod ni Adan at ni Eva sa kalooban ng Diyos ay siyang nagdala ng paghatol at kaparusahan ng kamatayan. Pero sinasabi pa sa aklat ng Henesis na magkaroon ng tunay na
pagkatunggali ng mga lahi ng tao at ng lahi ng ahas. Lahi ng alas, ang ahas ay tinatawag na reptilian at ang tao naman ay human. At dahil dito, natupad yung pangako na kailangan na ang lahat ay magkaroon ng katapusan. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 19, verso 25 hanggang 34, ang pagtubos, ang pagsagip, ang pagligtas sa mga tao ay hindi madali. Kinakailangan ang pag-aalay ng tunay na Diyos at tunay na tao na ating pong Isus Nazareno upang bayaran ang ating mga kasalanan at upang tayo'y magkaroon ng pag-asa sa panibagong buhay. Pero sa ating Ebanghelyo ngayon, ito yung tagpo na kung saan malapit nang mamatay ang ating Panginoong Hesus. At kanya pong huling habilin ay, una, tinitingnan niya ang kinakailangan ng kanyang ina. Ng kanyang ina ay mayroong mag-alaga dahil sa tradisyon at sa kaugalian at sa kultura ng mga Hudyo, kailangan ang babae ay may mag-alaga na lalaki. At ang Panginoong Hesus, kay isa-isang anak ni Santa Maria, wala na po si San Jose, kaya kailangan na mayroong sasagot at sinagot ito ni San Juan na alagad na minamahal ng ating Panginoon. At ang mahalaga po dito sa ating Ebanghelyo ay ang pagtawag ng ating Panginoon na, at ang pagsabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Napakalalim po yung sinasabi na narito ang iyong ina. Sa salitang Koinoko na Griego, itong versikulo 27, Kapitulo 19, Ebanghelyo San Juan, ay ganito po ang pagkasabi, "Edi emeter so," na nasali naman sa Latin, "Ecce mater tua." Sa ating pangsalita, narito ang iyong ina. At si San Juan, siya yung nagrepresenta sa atin, ibig sabihin, naging ina na ng sambayanang Kristiyano ang ating mahal na Birhen Maria at inalagaan ni San Juan ang mahal na Birhen Maria upang hindi mapabayaan sapagkat hindi dapat pabayaan ang kahalagahan ng mahal na Birhen Maria sa kanyang ginagawa upang mapasa atin ang tagatubos, ang manunubos, ang Mesiyas na ating pong Isus Nazareno at kinakailangan na magpatuloy nito. Dahil dito, tinatawag ang ating mahal na Birhen na hindi lang ina ng Diyos, siya rin ay ina ng sambayanan. Ito ay nagkaroon ng deklarasyon noong 21 ng Nobyembre 1964 na si Papa Pablo VI, ngayon ay San Pablo VI, na naproklama na si Santa Maria ay Mater Ecclesiae. Mater Ecclesiae, ina ng simbahan o ina ng sambayanang Kristiyano. Kaya kung atin pong tingnan dito, dahil Hebreo ang ating Panginoon, ang Hudyo, kaya ang pagkasalin dito ay Miriam, ito pong ating mahal na Birhen Maria, Kinesiya Ima. Ibig sabihin, Kinesiya simbahan, Ima, ina. Na nasali naman sa Koinoko na Griego na Maria Mater Ecclesia at sa ating sa Latin Maria Mater Ecclesiae at sa atin ay si Santa Maria
ina ng sambayanang Kristiyano. At dito mo natin tingnan na mayroon ng mahalaga na pagpapahayag nito. Hindi lang si Papa Pablo VI noong 1964 na si Maria ay maging ina ng naproklama na si Maria ay ina ng simbahan. Noon pa man ay tinuturing na tunay na ina ang mahal na Birhen Maria. Pero dapat natin tingnan, kung tawagin natin ang simbahan na inang simbahan, si Maria na bilang ina ng ating Panginoong Hesus, siya rin ang ina ng simbahan sapagkat ang simbahan ay mistikong katawan ng kung saan katawan ng ating Panginoon na ang ulo nito ang ating pong Hesus Nazareno. Kaya sinasabi ni Papa San Juan Pablo II na ang titulo ni Maria na ina ng sambayanang Kristiyano ay nagpapahayag ng malalim na pananalig sa isang Kristiyano na kung saan nakita kay Santa Maria hindi lang ang pagiging ina ng pagkatao ng Hesus na Kristo, bagkus also siya rin ay ina ng lahat ng mga nananalig o nanampalataya. Kaya kung atin pong tingnan, dito natin nakita ng mahal na Birhen Maria, siya yung nakiisa sa atin at siya yung nagrepresenta sa atin. Kaya sa dokumento ng simbahan sa panahon ng Konsilyo Vaticano Ikalawa, Vatican II, na Lumen Gentium. Lumen Gentium, lumen ay liwanag, gentium, sambayanan, liwanag ng sambayanan. Sa Kapitulo 8 nito ay nasabi, si Santa Maria ay siya yung ina ng Diyos, pero siya rin ang ina ng sambayanan. Pero ang pagkaproklama nito ay hindi pa nagkaroon ng isang pagunita. Ang pagproklama na magkaroon tayo ng gunita na pagkatapos ng Pentecostes, magkaroon tayo ng pagunita ng mahal na Birhen Maria, ina ng sambayanan, ay naproklama noong 11 ng Pebrero, 2018, February 11, 2018, sa pamagitan ng proklama ni Cardinal Robert Sarah, ang prefect ng Congregation of Divine Worship and the Discipline of Sacraments, na kung saan pagkatapos ng Pentecostes, ang kasunod na araw ay ang pagunita ng mahal na Birhen Maria na ina ng simbahan o ina ng sambayanang Kristiyano. At dito natin makita ano ang kahulugan ng mahal na Birhen Maria. Sapagkat siya ay una sa lahat nakiisa sa ating Panginoon sa Kalbaryo, sa kanyang pag-alay ng kanyang sarili at namatay sa cross. Kaya nga, sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, verso 27, sinasabi ng ating Panginoon, nariyan ang iyong ina. Hindi lang siya ina na ipinagbilin ng ating Panginoon Hesus kay San Juan na apostol. Naging ina ang mahal na Birhen Maria sa ating lahat. At dahil dito, kung atin pong tingnan, ang mahal na Birhen Maria ay ina ng simbahan dahil siya ay una sa lahat, ina ng ating Panginoong Hesus na puno ng simbahan, at ang kanyang pagiging modelo sa sambayanang Kristiyano ay nagpahayag na siya rin ay tawagin na ina ng simbahan dahil hindi lang siya ina ng ating Panginoong Jesucristo, ina rin siya sa lahat ng mga nananalig. At dahil tayo mga nananalig ay membro ng simbahan, dapat lang ang titulo ng mahal na Birhen Maria ay tatawaging si Santa Maria ay ina ng simbahan. Si Maria na ina ng simbahan ay nagkahulugan nito na ang kaligtasan natin, ang kasaysayan ng ating kaligtasan, ay mayroon ding papel na ginagampan si Maria, na
Siya ay nagluwal sa ating Panginoong Hesus na siyang ating tagapagligtas. Siya rin ay bahagi noong nailuwal ang simbahan sa panahon ng Pentecostes na bumaba ang Espiritu Santo, naroon ang mahal na Birhen Maria, at siya ang napuspos ng Espiritu, bahagi siya sa pagluwal ng simbahan, kasi ay tawagin na ina ng simbahan o ina ng sambayanang Kristiyano. Na hindi lang na siya modelo ng simbahan, ayon pa sa Lumen Gentium chapter 8, siya, ayon pa sa Deklarasyon Mater Ecclesiae, na siya ay gumawa ng isang aksyon na bahagi siya ng misyon ng simbahan, na sa pamagitan ng simbahan, ipinanganak ang mga panibagong mga tagasunod ng ating Panginoon, mga disipulo ng ating Panginoon, mga alagad ng ating Panginoon, ang buong sambayanan na nalig sa ating Panginoong Hesus o mga Kristiyano, ang nanay nito ay ang mahal na Birhen Maria. Kaya siya ang bagong iba, dahil sa ating unang pagbasa, ating napakinggan sa aklat ng Henesis Kapitulo 3, 20, na si Iba ay tinatawag na ina ng lahat. Si Maria ay maging ina sa lahat ng mga nananalig. At dahil dito, dapat po nating tingnan na ang bawat isa sa atin ay magpasalamat sa mahal na Birhen Maria dahil kasama siya, kaisa siya sa sakripisyo ng kanyang anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Handa rin tayong makiisa sa sakripisyo na ginanap ng ating Panginoon doon sa Kalbaryo upang ang pag-aalay buhay ng ating Panginoon ay magkaroon ng kabuluhan at kahulugan sa ating pakikilahok sa lahat ng gawain sa ating simbahan, sa ating pakikilahok at pagsasaksi sa lahat ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, sa ating pakikilahok sa lahat ng kalakaran ng ating sambayanang Kristiyano upang buklurin ang panibagong sambayanan na nababatay sa Diyos, upang maipahayag na ang Diyos ay siyang sentro at saysay o kahulugan ng buhay ng bawat tao. At dahil dito, atin po makikita na ang pagdeklara sa mahal na Birhen Maria na ina ng sambayanan ay siyang pagtanggap sa ating pananalig na tayo ay naging isa, tayo ay naging sambayanan, hindi lang na tayo ay nabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Si Santa Maria ay bahagi rin sa ating buhay. Kaya mayroon tayong ina na siyang laging nariyan upang tumutulong sa atin na sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria, tayo'y dalhin sa piling ng Diyos. At sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria, tayo ay magpapatuloy sa ating misyon bilang simbahang Kristiyano para sa modernong panahon. At sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria, dapat madama rin natin, gaya ng mahal na Birhen Maria na modelo ng simbahan, maging aktibo tayo ng mga saksi, tagasunod ng ating Panginoong Hesus, at nagpahayag sa tunay na masigasig, masigla, at maibigin na paraan sa ating pagsasaksi, sa ating panampalataya at pananalig sa Diyos. Dahil mayroon tayong ina na nagmamahal sa atin. Salamat sa mahal na Birhen Maria. Prakpakan po natin ang ating mahal na ina, ang mahal na Birhen Maria, dahil sa Kanya tayo po'y naligtas. At naway tayo, gaya ng mahal na Birhen Maria, ay magpapatuloy sa ating misyon na dalhin ang Diyos sa lahat at ang Diyos ilapit sa lahat ng tao. Amen? Purihin natin ang Diyos.